Basta umabot lang ng bare months, makikita mo lahat ng bahay may Christmas lights na. Tapos parang pag nag-caroling ka, parang madja-judge ka pa. Nowadays when you look at time, nakakatakot. What is up? Party people! Welcome back. What's good? What's good? Cast Network. Thank you guys. Sobrang daming engagement na binigay nyo sa amin. Thank you talaga. Thank you. Sign language. Oo, sign language. Inaral ko yun. Paano? Mamaya na. Okay. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, Tol? Tol, maganda. Alam mo, ito sobrang gusto ko malaman yung opinion nila, hindi ikaw. Kasi lagi naman nakita na usap. So gusto ko yung mga viewers natin, dapat maging interactive to na podcast na ano rin sila ng insights nila about our topic today. Yeah. And our topic today is Christmas. Christmas. Define Christmas. Boy, ang lungkot eh. Malungkot? Ano malungkot sa Pasko? Nalulungkot ka sa Pasko? Oo. Bakit? Wala, tol. Parang Iba na eh. Iba. Iba na yung Pasko. Oo. Na kung i-compare natin yung Pasko dati. Oo. Kasi totoo naman, kung i-compare natin, parati naman mas better. Oo. Pero yung Pasko dati, iba talaga yung yung anticipation eh. Yung talagang 20 December 15 pa lang. Hindi nga, boy. Basta umabot lang ng bare months, makikita mo lahat ng bahay may Christmas lights na. Basta pumatak ng September yan. Mafe-feel mo na yan dahan-dahan, isa-isang bahay, magkakaroon ng Christmas lights. And now, ngayon, December na, yung iba wala pa rin, yung iba maglalagay pa lang Christmas lights. So, It changed, yeah. Caroling pa. Wala na isa ako pa. naririnig na nangangaroling. meron, pero paunti-unti na lang. Tapos parang pag nag-caroling ka, parang madja-judge ka pa. Nowadays feel ko sa mga bata, ganun. Oo nga, i-comment nyo kung ganun sa Oo lahat. nga, oo. Kasi dito sa Las Piñas, bibira na lang kayo marinig ng things like those. So, Caroling. gusto namin mabalik yung yung dating culture. Wala. Hindi na talaga mababalik yun. Hindi na. Hindi Wala yung na tradition. Kasi saya talaga kapag Pasko dati, lalo na yung mga bata. Kasi kumbaga core memory din yan ng mga bata yung caroling Mm-hmm. Parang sila yung mga viewers natin. Hindi pwedeng wala silang magandang memory na makikwento sa caroling, sa pagka-caroling. Guys, comment down kung ano ba yung mga unforgettable moments nyo nung nagka-caroling pa kayo. Totoo. So, ngayon, dahil nandito tayo sa Pasko, ano yung ina-expect mo this Christmas? Ina-expect ko this Christmas, basta maging masaya Ayun, maging Hindi, masaya. ano ba yung masaya para sa'yo? Paano mo ba dinidefine yung masaya? Family. Yun. Basta pag kompleto yung family, syempre masaya yun. I mean, gusto mo ba may isa wala, 'di ba? So, yun yung this Christmas. Ikaw? Yes, same thing, yung family. Yung mga gifts, parang additional na lang yun. Oo, parang hindi mo na hahangarin pa yung parang ngayon, okay, kung wala akong matanggap. Kung wala kang matanggap, okay lang. Basta makasama mo lang yung family mo, makasama mo lang yung partner mo. Makapag-bonding na lang. Makapag-bonding kayo. Which is yun din yung maganda nung habang lumalaki tayo. Kasi nare-realize natin. Kasi naalala ko si Dad, never siya nakatanggap ng parang sobrang pag siya nagbibigay sa amin, ang gagarbo ng binibigay niya sa amin. Pero pag si Dad tsaka si Mom, wala sila natatanggap masyado. Pero makikita mo sa kanila na parang sobrang saya pa din nila, sobrang mapagmahal pa rin nila. Ay, sobrang fulfilled pa din sila. Which, gusto ko ng ganun Ayoko na nung
mindset na sa gift lang. Kung depende sa gift ko yung happiness ko. Parang That's ang wrong. shallow kasi. Oo. Ang Point of petty. view ko lang yun. Oo. Point of view ko lang yun. But that's petty also. Why? Hindi, sinabi mo na hindi dapat gawing basihan or sukatan yung ibibigay mong gift sa isang tao. Yun, di ba? Facts, right? So, yun. Yun din kasi, tol. Gusto ko i-ano rin to Yung dati napansin ko parang yung Christmas, it's all about kung ano yung natatanggap ng isang tao na regalo. Pero as I grow older, na-realize ko, especially ako, nag-Christmas ako mag-isa. Na nalayo ako sa family ko. Nung 2022, Christmas ako sa Bicol, mag-isa. Tapos, na-realize ko kung gaano ka-importante yung family. Na, ngayong Pasko, gusto ko sila makasama. Kasi, di naman sila habang buhay nandyan eh. Tama. Oh. It's a cycle eh. Eventually, tayo din, yung position nila ngayon, tayo na din yun nandun. And hindi malayo yun, tol. Hindi Kasi, talaga malayo. Ilan taon ka na ba? Hindi, legit 18. Legit. 18. 22. 21. Dati, age natin, kasalan na. Oo. Actually, Ngayon, parang age natin. serious, na Ando talaga. na sila sa building families. So, hindi na tayo nalalayo doon. Wala na talaga, men. Kasi, ideal age, magpakasal is like 27, 26, 27, 28, 29, 30. Sa mata ng sa mata ng lahat. 27, 28, kailangan kasal na. Yun nga yung bilanggit natin kay Bea Alonzo dati. Na parang, ano ba yan, ganun. Pero, the reason why we're telling this is because changes happen talaga. It's constant. It's the only thing that is constant. It is inevitable. Facts. Hindi talaga nagbabago yung changes. Yung kaya lang natin kontrolin is yung contentment natin. Yan. I like your answer. Contentment. Kasi, ikaw ba? Hindi, may tanong ako. Naisip ko lang. Kontento ka na ba sa kung ano meron ka ngayon? Kontento ako sa kung ano meron ngayon? Hindi. Well, contented ako in terms of family and everything. Pero, partner. In terms of... Partner. Oo naman, oo. Pero in terms of future, hindi pa ako contented. Kasi may kailangan pa ako mga patunayan. Patunayan kanino? Sa sarili mo lang. Good. Yun naman talaga yung dapat. Sa tingin ko. Ewan ko sa tingin nila. Yun naman talaga dapat kailangan. Wala kang kailangan higitan na tao. Wala kang kailangan apakan na tao. Tama, wala kang kailangan na patunayan sa ganito, sa ganyan. Patunayan mo sa tatay mo, patunayan mo sa sarili mo. Nakaya mo. Kasi in that way, parang mas fulfilling eh. Yun yung sabi sa akin ni Dad na it's you and Heavenly Father or ni God na kung ano yung kailangan mo patunayan sa sarili mo, yun din yung pinapatunayan mo kay God. Exactly. Kasi at the end of the day, kayo lang doon naman. Pero going back sa Christmas nga, anong mo? Masasabi ko. What do you mean? Parang, are you happy? Ngayon? Oo. Sobra. Ngayong Christmas. Kasi this year was very tough for me. Parang, beginning of this year, first few quarters, first 2 quarters ng this year, sobrang tough. Pero, ngayon, sobrang naging masaya ako kasi maraming dumating na angel sa akin. Uy. Daming angel na dumating. Isang angel, may angel. Pero maraming angel. Oo. Okay. Ganda yun. Pero yun, parang nag-improve talaga yung outlook ko sa buhay and stuff like those. Parang nag-mature ako. So yun, parang dun pa lang very contented na ako. Oo, tama. Pero at the same time, hindi pa ako contented sa estado ko sa career ko. Oo. Gusto ko pang kumita ng pera. Gusto Siyempre. ko pang mag-improve. No, who doesn't want that? Facts. Diba? Hmm. Pero
when you look at time, nakakatakot. Natatakot ka? Natatakot ako, at the same time hindi. Kasi natatakot ako na mabilis lang yung oras dahil tatay natin, magulang natin. Ibig sabihin, kung mabilis yung oras, tumatanda na sila. Exactly, diba? So, Yun lang yung kinakatakutan mo yung sa parents. Pero other than that, wala na. gusto kong habang nandito pa sila, mabigay ko yung buhay na yung maging free. Oo. Parang Mabigay ko ma-experience naman nila. ma-experience nila yung deserve nila. Oo. Kaya ako natatakot. Kaya rin ako nagmamadali maging successful. Yeah. Pero in terms of gusto ko na mabilis na oras kasi mag-LDR kami. Mag-LDR. So, kung mabilis yung oras, edi mabilis din kami magkikita. Ikaw ba? Ikaw ba? Ako? Pag pinag-usapin natin yung time, medyo hesitant din ako eh. Kasi it's too fast na nakaka-overwhelm siya kung iisipin. Kasi imagine, pre-pandemic 2019 was like 4 years ago. Four years, diba? Tama, diba? 4 years. Imagine how fast time is. Parang, di na lang natin namamalayan eh. Ang bilis na lang eh. Kung isipin mo ngayon, 2030. Ganun lang yun eh. 7 years. 7 years, boy. Senior high mo. High school, 4 years. That's 7 years ago na eh. Ano? Ganun lang ang bilis, di ba? So, it's really, parang, nakakatakot din siya kasi sobrang bilis. Hindi natin namamalayan dahil syempre we're busy with our own lives and other things din. Kaya, hindi na lang natin namamalayan. Facts lang. Sa totoo lang. We're too busy focusing on our future. Nakakalimutan na natin yung present. Present. Tol, totoo yan, men. Gusto kong i-point out yan. The reason why I vlog things din, kasi at the moment, I don't appreciate them. But when I look back, that's when I appreciate diba? them. Ba't ganun yung tao? Ako naging problema ko talaga yan. Lahat ng moments ko nasa camera. Lahat pinapanood ko parati sa MacBook. Ay, sa MacBook. Yabang naman. Sa laptop. Sorry. Yabang eh. Pero habang pinapanood ko sila, sobrang na-appreciate ko yung moment na yun. Pero nung nandun ako sa moment na yun, wala lang sa akin. May feel ko, the reason for that is because we're too excited sa future. We're too excited sa magiging potential natin. Kasi ngayon, nag-grind tayo. Hindi natin na-appreciate. Kasi focused nga tayo sa outcome. Hindi natin na-appreciate yung mga small things na ginagawa natin. Kasi we're too focused sa future. Without realizing na what we're doing ngayon is really something na ibang-iba na from a year ago. parang hindi ko ma-explain masyado. Pero how can we focus on now? Kasi has been a problem for marami na nade-depress kasi masyado silang nababombard ng future. Yun nga. What are the things that we need to do to focus on now? Sige, ano natin? Ako kasi nga naging problema ko yan. Kinailangan ko pa i-therapy dyan. The things that they do to help me focus on now, it's yung breathing exercises. Technicalan. Pero ikaw anong ginagawa mo? To Focus on now. Meditate? Hindi, totoo. Nakaka-focus. Hindi ako nag-meditate eh. Actually, hindi ko siya masyado binibigyang importance yung ngayon. Basta ngayon, niisip ko lang like grind and hustle and everything. Yun lang yung nasa isip ko eh. Siyempre, love din. Yun. Pero, hindi ko din alam eh. Kasi ang hirap eh. Ang hirap. Sila ba? Ano ba sa tingin nyo? What's the answer to that? Ano ba yung mga things that we need to do to really appreciate the moments that we have right now rather than like looking
towards the future. Oo. Kasi if we do those things, if we do like really appreciate the moment, everything would be so different. I think we could be like achieving the fullest potential that we have rather than being crammed or like parang nasa stress tayo because ito yung gagawin, ito yung mangyayari sa future, ito yung hindi ko pa nagagawa and stuff like those. Pero if we will focus on now, I think we could really make the most out of it. 'Di ba? And yun, dahil nandito na rin tayo sa topic na ito, that could make us successful. Focusing on the present. Especially relationship, career. Sa career, we tend to want those things. Gusto ko ng 1 million. Sa sobrang gusto mo ng 1 million, focus ka ng focus sa future na hindi mo na enjoy yung process. Exactly. Oh. Na etong meron ka na ngayon, meron ka ng 500,000. Hindi. 1 million. Oh. 800,000. Hindi. Tas na-achieve mo yung 1 million. Wow. What's next? Yun yung doon na pumapasok yung contentment. Contentment. Pero ang tao, hindi ganun. Hindi. Di get what I'm saying, tol? Ewan ko kung nagigets mo. Pero ang point ko lang is we need to enjoy the process. We need to enjoy the moments. Kasi if we enjoy the process, the moments, the outcome will take care of itself. Kasi your actions speaks for your future. Gang, you know it. Ay, pero legit. Oo. Your actions talaga will dictate what your future will be. Kung tamad ka, tas nag-expect ka ng ng successful life, eh di yun? Hindi, medyo off. Oo. Diba? That's the truth. That's the truth. Ganun. We can't argue with that kasi yun nga. And the reason why we're speaking about this kasi it could help us to enjoy Christmas even more. Yeah. We want you to enjoy your Christmas even if sa tingin nyo hindi ka enjoy, even if lahat ng odds against you. So, if it's 24 na ng madaling araw, really focus on the moments. Focus lang. Enjoy. Look for things that will make you happy. Look for things na binigay sa'yo ni Heavenly Father, ni God, na dati yung pinagdadasal mo lang, pero ngayon, nasa'yo na. So, it is really important to be grateful with what you have. Kasi in that way, everything would be better. Yeah, it's just a matter of perspective when it comes to those things. Totoo. Kanina pa natin parang ngayon we started off by nagbago na yung Pasko. Hindi na to dati. Iba na to. Ngayon, napag-usapan natin how everything is based on our perspective. What can we do better? What can we do now to make this Christmas count? Take note, guys, and what comment down below. What can you do? What can I do to make this Christmas count? Simply enjoy. Don't overlook. Focus on the present. It is what it is. Yun ganun lang. Ikaw ba? Maganda yun It is what it is. Kasi tao gusto niya kontrolin lahat. Ako personally gusto ko kontrolin lahat. Which is impossible. So letting go of things we can't control. First off, siguro ako being expressive sa mga mahal ko sa buhay. Kasi that's one way of showing or enjoying the moments. Kasi sadly maraming tao na hindi na nila na-express yung gusto nila sabihin sa tao nila. So that way, if you love someone, tell them. Wag lang sa may mga jowa na respeto tayo doon. It's hard to live a life na may regrets. May regrets. So tell your loved ones, tell your family that you love them, and really show them how you appreciate them. Kasi pag ganyan lang yan, pero pag sinabihan mo yung mga tatay ng ganyan, I love you dad, I love you mom, pag
pag sila na lang mag-isa, for sure, parang sobrang saya niyan. Oo, syempre. For sure. Syempre, oo. Kaya, those are the things that we I know na makakatulong talaga. Pero I hope makatulong din sa inyo. Because Christmas is all about kindness. Facts. It's not about gift giving. It's Mhm. not about those materialistic things. But Na also yung gift giving because of kindness. Yeah. Diba? Yeah. Totoo, min. Totoo. Tol. Ay, sorry, on cam pa pala, on cam. Pero, yeah. Yeah. Yun na talaga, min. Yeah. Yun na talaga yun. Yeah. Aray! Kindness, tol. Kindness. Tinuturo ko lang kindness. Yung kindness. ano ko, obliques. Kindness. Yeah. Yeah. Pero that's it for the pod. We hope you enjoyed and really apply the things that we shared kasi that could make your Christmas Eve or Christmas Day better. Yes. And sana makarelate kayo, tapos please i-share nyo din yung mga insights, yung mga stories nyo, Christmas stories nyo, kasi sobrang natutuwa din kami na binabasa namin yung mga stories nyo. And really, if you wanna, pag gusto nyo ng tulong, just chat us. Yeah, Kasi exactly. Kasi we see a lot on TikTok about their Christmas Day as lonely as ever. Pero if that ever happens, just message the Salute Boss page and may we'll be happy to yeah, read your story and help you. Yeah. And even kung gusto nyong ka-share sa podcast, we can share it if you want to para in awareness na din sa ibang tao. We'll just make it anonymous lang. Yeah, or kung gusto nila edi yun. Guys, watch out dahil yung mga next Watch out kasi yung mga next podcasts natin is may mga special guests na tayo. Diba? Mas maganda na yun. Mga TikTokers. Mga TikTokerists din. Yeah. And yun. So hopefully mag-tune in pa rin kayo. And we'll try to post daily pa din. Yes. It's just busy days. Yes. Yeah. Thank you guys, and shout out kay Pidol Zaide. Shout out kay Nefsir. Christian Nefsir. Shout out, gang. Yes, sir. Ingat. Peace. Follow for more